punto pong ito, makakausap natin si Edmond Arellano, kaanak ng isa sa mga nasawi sa pagsabog sa Davao City noong Biyernes. Magandang tanghali po, Ginoong Arellano, at nakikiramay po kami sa pagkamatay po ng inyong asawa. Ginoong Arellano? Yes, sir. Yes, sir. Opo, nakikiramay po kami. Kumusta na po kayo at yung inyong pamilya ngayon? Oo nga, sir. Napakasakit kasi yung bunso ko po, sir. Hanap niya yung nanay niya. Sasabi, mama, tapos. Kasi nagsususo pa rin yun siya eh. Nandito nga ako ngayon sa Banay-Banay, sir, kasi pinapaluwap ko yung libingan niya. Nakakita ako sa motor. Papunta kami ng simentiri. Inakaso ko na ko yung paglibing niya. Kasi ang libing niya sa September 15. Tapos, sa birthday din niya yung September 15 na yun. Ilan na po yung anak ninyo at paano niyo po ipinapaliwanag sa kanila yung nangyari sa kanilang ina? Tatlo po, sir. Mamaliit pa yung mga anak ko, sir. Napakasakit talaga, sir. Kasi sabi niya sa kanyang ina, nasa kabaong nanay pa. Si mami, isingin niyo na kasi kumakain na tayo. Ang sakit, sir. Bata pa, wala pang alam. Ang sakit talaga. At nakikipag-ugnayan naman po ba yung mga investigador at yung lokal na pamahalaan ng Davao tungkol sa investigasyon sa kaso po ng pagkamatay ng inyong asawa? Oo nga, sir. Yun yung ang hindi ko pa alam. Pero ngayon, papunta rin ako ng Davao, sir. Kasi dito sa province ng asawa ko, walang masyadong signal dito, sir, sa Maputi. Banay-Banay nga. Buti kayo, napunta niyo ako dahil dito ako sa city ng libingan niya. Opo. At of course, syempre, para sa mga karamihan sa mga Pilipino, hindi kilala yung inyong asawa. Pero para po sa kabatiran na rin ng lahat siguro po, pwede nyo bang i-describe yung inyong asawa? At ano yung gusto nyong matandaan ng lahat tungkol sa inyong asawa? Bukod dito sa kabilang siya sa estatistika sa mga namatay sa Davao, Ginoong Arellano. Sir, pagkalaman ko po, sir, na may sumabog doon sa may massage area na lahat ng, agad, sir, pinuntahan ko yung lahat ng Davao, anong hospital dito sa Davao, sir. Kaso wala yung pangalan niya sa bulletin board. Nakita ko lang yung umaga lang ko lang alam na Miss X. Hindi natindaan yun pala yung asawa ko. Sa muri ko lang nalaman. Ang nakilala ko yung napalatandaan lang namin yung wedding ring po, sir. Meron mo ba kayong mensahe doon sa mga gumawa nitong pagsabog na ito at siguro doon sa mga nakakaalam doon sa gumawa nito at kaanak siguro din ng mga gumawa nitong karumalduman na krimen dyan sa Davao? Ang inayang mga hayop na yan, sir, sana kung papadali na yung paghanap namin yan, kung pwede ako nang papatay sa kanila. Opo, medyo nakalive po tayo ngayon sa telebisyon. Pero nabanggit nyo rin kasi na gusto nyo magsundalo. Pero nabanggit nyo na para ito'y gumanti. Pero seryoso ba kayo na gusto nyo pumasok sa militar matapos yung nangyari sa inyong asawa? Sir, yun ang pinaana ko, sir. Yun ang gusto ko, sir. Sana maalam ng mahal nating presidente, sir, na yung mga ko, kahit walang sahod, sir, pwede na akong kahit padala niya ako kayo sa Sanggira, sir, basta kahit makaganti man naman ako, sir, sa asawa ko kasi nangangawa ako sa anak ko, sir. Ngayon, sir, napakasakit talaga. Kasi yung tatlo, hanap talaga yung wala pang alam. So, mahal na mahal ako ng asawa ko, sir. Ayok talaga yung gumagawa nito. Well, at least sa ngayon, marami ho ba nagpapahiwatig ng tulong sa inyo? Ang lokal na pamahalaan ng Davao ay naglaan na ng 4 na milyon para sa mga biktima nitong pagsabog. Oo, sir, hindi naman po ko pinabayaan ng sir, dito po sa Davao, lalo po kay Ma'am Sara. Sa lahat lang po, sir, ng sa mga FB na nagtulong sa akin, lalo na po sa Davao people na nagtulong sa akin, sir. Maraming salamat po sa kanila. Sa buong mundo po, ako po'y nagpapasalamat sa inyo na tulong po kayo para po sa anak ko. Maraming salamat sa inyo.
At kahit siguro panalangin ay maibigay din po sa inyo at sa iba pang mga nasawi at naging biktima nitong pagsabog. Maraming salamat po sa inyong oras at muli po nakikiramay po kami at sana nga po ay makakamit na ninyo yung hinahangad nyong hustisya. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po sa Ginoong Edmond Arellano, asawa ng isa sa mga biktima sa Davao bombing.